So, mapapalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, ngayong umaga po is papatuloy natin ang ating talakayan para sa ating weekly series na may pamagat na Harnessing the Power of Verbs. So, yung topic naman po na pag-aaralan natin ngayong araw is patungkol po sa Speak with Kindness. And para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan sa Proverbs chapter 15 verse 1, sabi po dito, "A gentle answer turns anger away, but mean words stir up anger." Or sa Tagalog naman po, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pawalang na sagot. And para naman po sa ating scripture for today na matatagpuan, para naman po sa ating katuroan ngayong araw, first is, the tongue can start a fire. So, yung dila po natin or yung maaari nating sabihin is po pwede po palang makapagsimula ng apoy. So, ano po yung apoy na tinutukoy natin dito? So, dahil nga po yung ating salita ay pwedeng magsimula ng away or gulo or even pa nga po isang gera. Halimbawa na lang nito is yung naganap na noon ay World War II. So, isa po yung speech ng bawat pinuno ng iba't ibang bansa yung naging dahilan kaya nabuo yung World War II. Kaya hanggang ngayon po ay nag-iingat ang bawat pinuno ng mga bansa sa kanilang mga binibitawang salita dahil pwede po itong magbitya ng isang gera. So, same thing din po sa atin, sa ating pang-araw-araw na pakikipagkapwa. So, maaari din po tayong makapanakit ng ibang tao or mag-start ng isang gulo. Kaya iwasan po natin mapunta sa mga ganoong sitwasyon at hanggat maaari po, maging mapagkumbaba po tayo sa lahat ng bagay. And pangalawa naman is, the tongue can quench a fire. So, kung sa una nating katuroan na yung tongue can start a fire na kung saan maaari itong mag-umpisa ng apoy na makakasira sa maraming relasyon. So, dito naman po sa pangalawa nating katuroan is, the tongue can quench a fire. So, yung dila daw po natin is po pwedeng makapuksa ng apoy or sa kabaligtaran po ito ng ating naunang teaching. So, with the use of our tongue or our words, maaari nating maapula yung fire or yung isang argument or gulo bago pa man ito lumaki or matupok ng isang relasyon. So, maging mahinahon lang po tayo at maging mapagkumbaba. At lastly naman sa ating katuroan is, the tongue can heal brokenness. So, yung dila po natin is may kakayahang makapag-heal or maipanumbalik yung mga nasirang relasyon. Lalo na kung tayo marunong umunawa doon sa isang sitwasyon. Kumbaga, bago pa natin bigkasin yung isang salita, ilang ulit muna natin itong inisip kung ano ba yung kakalabasan ng sasabihin natin. At the same time, marunong dapat tayong makinig at makiramdam. And para naman po sa ating application ngayong araw, first is, guard your mouth and you will save the day. So, magkaroon po tayo ng preno sa ating mga pananalita. Sanayin natin ang ating sarili na i-filter muna yung ating mga sasabihin bago natin ito i-deliver. At ito'y makakapagligtas sa atin mula sa pagiging magagaliin. So, halimbawa na lang nito is kakagising lang natin and din yung mga lumalabas agad sa dila natin is puro mga pangit, masasamang bagay. So, hanggang sa matapos yung araw natin is dadalhin natin yung bagay na iyon at hindi natin namamalayan, nakukonsume na pala tayo nito. So, naging magalitin na pala yung ugali natin for the whole day. So, mas maganda po na iwasan natin yung mga ganitong bagay upang mas gumaan at gumanda ang ating araw. Pangalawa naman is, avoid pride and you will never go wrong. So, yung pride po kasi, napakamapanira po nito sa atin and napakadami pong nawawalang opportunity sa atin kapag po pinapairal natin yung pride sa ating buhay. Kaya, iwasan po natin ito. And lastly po sa ating application is, humble your heart and begin healing. So, maging mapagkumbaba po tayo at ito po ang magdadala sa atin tungo sa kapayapaan.